Ayan. So, yun si Ma'am Connie. Ma'am Connie. And fellow, ano ko yan kasi, awesome advocate. Ayun, eto. Ay, nako, ito talaga yung aking from the Republic of Tuding. Kakasama na naman itong mga beautiful ladies, oh. Si Ma'am Teriang, good evening. Ayan, good evening. Oh, kunan ni 5-2. Karisma, try mo sis buyaan da ito'y makarelate kay J-Kids, at least ada pag-istoryahan or pagdamagan. Oo naman, pag yung pag-uusapan natin ay sa area ng autism, medyo yan ngayong advocacy natin. Marami tayong may share tungkol dyan. El Maestro, for parents willing to share. Yan, my podcast is open to let's do this to enlighten people about the experiences of awesome parents. Ay, oo. Sa lahat po ng followers din ni Awesome North at saka nitong ating Uncle Din show, I am inviting you also to use the platform of El Maestro. Actually, teacher dito kadwata yung dito use the platform of El Maestro to share also your experiences as an awesome parent. And isupay nga makatulong kayo nga maka-advocate mo lang. Kasi yung podcast ni El Maestro, inauna kasi sa akin kaya malayong mas marami yung kanyang followers. And it would help also na, for example, ang nangangailangan kayo ng community within your area, mas mapapadali na ma-reach out nyo sila through his podcast also. Ayan. So, endorse ko si El Maestro. Hanapin nyo lang siya sa Facebook. El Maestro. Ayan. Oy. From Clarence, God bless. Good blessed evening, Uncle Din. Cheers. Naman, Clarence. Thank you. Ito si Clarence, isang magaling na artist. And alam mo yun, yung parang pag may nakikita kang mga sumusunod na mga artist and you see them na talagang doing their best in their craft, alam mo may pupuntahan sila. So, ito, basta itong mag-asawang to, good evening sa inyo. Ayan. Okay, so thank you very much dun sa mga nanonood ngayon. Pero wag muna kayong umalis kasi meron tayong portion. Ito naman yung Stories That Matter. Diba? So, dalawang section kasi yung ginawa natin, yung 8:30 to 9 or 9:30. Ito yung ating open discussion, opinions, news, live, ganyan. And then after that, isusunod natin yung Stories That Matter. Ito yung pwede nating i-discuss itong mga areas na to, kung bakit may mga ganun, ano opinion natin, ganyan. So, titingin nga ako ng medyo maganda-gandang kwento dito. Ito. Ano to, random tong Stories That Matter na ito. And ito, nakita ko na pinagkukwentuhan dun sa page ng Kwentong OFW. Okay? So, sa page ni Kwentong OFW ito, and babasahin ko and then magre-react tayo. Okay? So, ito yung kwento ni parent. Okay, ni Mrs. So, ito yung kwento niya. May asawa akong seaman. 15 years nang sumasakay ng barko ang asawa ko. May anak kaming 3 at malalaki na. Nasa college na yung 2 at yung isa naman ay nasa senior high. Marami naman na kaming napundar na ari-arian ng asawa ko dahil malaki yung sahod niya sa barko at may sarili din akong negosyo. 5 years na kaming hiwalay dahil nag-cheat siya sa akin. Cheater. At alam din ng mga anak ko yun. Maayos naman ang paghihiwalay namin at tuloy pa din ang sustento niya sa mga anak niya sa akin.
At sa akin pa din bagsak ng allotment niya dahil nga, syempre mag-asawa pa kami. Totoo naman yun, di ba? Pag legal kayo mag-asawa, talagang allotment sa legal pa rin na misis. Pero dahil tumatanda na din asawa ko, hindi maiwasan na magkaroon siya ng sakit at na-stroke nga yung asawa niya. Asawa ko, sabi niya, nalaman ng mga anak ko at gusto nila na kunin ang papa nila at pumayag ako kasi naging mabuting ama naman ang ama nila sa mga anak niya. Ang nakakainis, nagmamakaawa ngayon yung kabit ng asawa ko na tulungan ko daw siya dahil buntis daw siya at anak din daw yun ng asawa ko. So kung kayo ang nasa kalagayan ko, tutulungan po ba ninyo yung kabit ng asawa niya? Sorry, hindi ko maintindihan bakit nilagay ko to sa Stories That Matter Pero, di ba? Pwede, no? Pwede. Yung kwento na yan, nangyayari talaga yan. Kung kayo, tutulungan nyo ba yung kabit? Tutulungan nyo ba yung kabit ng asawa ninyo na buntis? Kasi nga anak din daw, sabi nung kabit. Anak din naman ng asawa nyo ito So kailangan tulungan ninyo. Di ba? Parang siyempre alam naman natin yung feeling ng isang asawang nasaktan. Diba? Lalo na pag alam mo yun, minahal mo yung tao ng ilang taon tapos iiwan ka lang nung tumanda ka na tapos kukuha ng mas bata tapos nung nagkasakit ka babalik sa'yo tapos nakabuntis pa siya tapos yung binuntisan niya suportahan daw ninyo. Ewan ko lang depende na lang siguro yun sa kung gaano kabait si Mrs. Kung gaano kabait si Mrs. Pwedeng pagbigyan ulit parang out of awa ganyan. Pero ang pangit kasi dyan pag sinimulan mong sustentuhan yung kabit na nabuntis hanggang lumabas yung bata, hanggang lumaki yung bata, hanggang mag-aral yung bata, dire-diretsong sustento na yan. Kasi that's already acceptance doon sa bata. Now, pag titignan natin dalawang area siguro. Yung area na tinutulungan yung bata dahil kadugo, pwede, diba? Sa part ni Mrs. na nasaktan, siguro ang tignan na lang is yung bata kasi kapatid pa rin yan ng mga anak. Ayan. Pero yung nanay kasi, yung kabit, kumbaga, medyo nakakainis lang siguro yung part na syempre pag sinusustentuhan mo yung anak kasama yung nanay. Di ba yung part na yun? It is what it is Ganun talaga yun I just hope na ma-solve nila yung problem nila. And sa tingin nyo, kayo po, anong masasabi nyo dun sa kwento na yun? Diba? Ano opinion nyo doon? Dapat ba na suportahan ng family yung anak ng kabit ni Mr. kahit na bumalik na si Mr. sa original na family? Susuportahan nila yung kabit at yung anak dahil kadugo pa rin ng mga anak ng Mr. yung anak ng kabit. Case to case basis malamang, di ba? Pero anong opinion nyo po doon sa kwento na yun, di ba? Gusto kong malaman. Naku, may nag-react. Okay. Eto sabi ni Ma'am Connie, ayaw niya. Ayaw niya sustentuhan. Kasi nako, di ba? Yun yung opinion ayaw niya. Kayo po, ano pong opinion ninyo? Sustentuhan ba or hindi?
Diba? Oo, tama rin yung sinabi ni Ma'am Connie kasi it is adding insult to the injury eh. Oo naman. Diba? Ikaw na yung babae, inalagaan mo yung mga anak mo, inalagaan mo si mister, tapos iiwan ka lang sa mas bata. Ang sakit na feeling nun, diba? Pag ikaw yung babae. Sakit yun. Tapos babalikan ka nung may sakit na. Diba? Babalik kasi may sakit na, papaalaga sa inyo. Tapos ikaw pa rin ang mag-aalaga dun sa anak niya sa labas. Sabi naman ni 5290, depende na lang siguro sa ugali nung kabit kung genuine siyang nagmamakaawa or mataray. May point ka din doon, di ba? Kung kumbaga hihingi ka ng tulong para sa bata, tapos talagang alam mo yun, yung para sa bata talaga, tingin ko naman matutunaw ang puso din nung family ng mister. Pero pag ikaw pa nagmamatigas, ay talagang kumbaga sa mga taga-Itugon, hindi ginto ang makukuha mo, graba lang, bato lang. Tama po, mga kaibigan dyan sa land of the whole, Itugon. Ay, nako talaga. Uy, galing naman kay Bro Demi. Kunin ni Urig yung bata kung kaya. Kung gusto tumulong ni Kabit, pwede. Tutulong sa pag-alaga sa na-stroke na lalaki. Okay, nagets ko yung point ni Demi. Sabi ni Demi, ang tutulungan yung bata. Pero at the same time, tutulong din yung kabit sa pag-aalaga dun sa mister. Kasi nung time na nagkasakit yung mister, si kabit ang kasama. Tama bro? Tama yung yung explanation ko dun sa sinabi mo. May point din siya. Do it for the kid. Do it for the kid. Pero you do not do it for the mister and the kabit kasi they did something wrong. Mga lalaki talaga minsan ay nako kayo ha. Ang dami kong makilala kasi naman ganyan din. Ay nako, ewan. Yeah. And actually natutuwa ako dyan sa sa kwentong OFW na page na yun. Ang dami rin talaga mga kwento dyan ng mga masalimuot, may mga magaganda rin. Ang dami kong kwento dyan na tignan natin yung iba, yung sa mga susunod na episodes. Tignan natin yung mga magagandang kwento doon na masarap pag-usapan. Yung minsan meron yung mga kwento na parang parang aloof. Huwag na natin pag-usapan kasi baka may masaktan. Pero ako naman, yun yung mga kwento na masarap pagkwentuhan kasi yun yung nangyayari talaga. Yung nangyayari siya, pero dahil ayaw pagkwentuhan, tinatago na lang. Kung ako, mas maganda pagkwentuhan na lang kasi it's good to be open din. Pag-usapan yung mga bagay na hindi gustong pag-usapan. Di ba? It's a learning session for all of us also. Yan. So, yun yung ating kwento for today. Yung kabit na may na naanakan ng mister na bumalik sa original na family. Yun. Doon sa marami tayong pages dito sa Cordillera, especially dito sa Bagyan, dyan yung Lakandula, mga ganyan. Ang gaganda rin ng mga kwento. And this time, at least meron itong show natin na we can also react live on the spot. Babasahin natin yung kwento and we will give our reactions live, lahat tayo, kung anong magiging reaction natin doon. Kasi syempre, iba yung written, iba yung tinatype, at iba talaga yung nagre-react tayo live. Diba? Mas mararamdaman natin yung impact nung kwento. Okay. Okay, so that's for tonight.
It's 9:38, so okay, pasok tayo sa oras, di ba? 8:30 to 9:30 going to 10. Yun sana yung time natin for this one. And I'm so thankful kay Ma'am Connie. Connie K. Di ba? Ang ganda ng kanyang pangalan. Thank you for joining me kanina as my guest host. And to everyone na nag-join ng ating video podcast tonight and reacted also. Thank you very much for joining me tonight, and I'll see you again tomorrow evening for another session, for another Uncle Dean show. And bukas meron na naman tayong magandang kwento na sa Stories That Matter. And actually may mga hinanda na ako rito, mga 10 stories na but iisa-isahin natin yan na pagkukwentuhan. Tama ba yung Tagalog nun? Or isa-isa kong ikukwento yan sa inyo. And then, pag-aralan natin yung situation ng kwento. At mag-react tayo doon. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. And please do share our friends na meron tayong Uncle Dean show sa gabi. Thank you very much. And I'll see you again tomorrow para sa another episode of Uncle Dean.